Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Human Files. Congratulations sa akong suod nga amigo, Ramil Ayuman, sa imong bag-ong programa nga Ayuman Files nga atong makita kada Sabado 5:30 to 6:30 sa hapon sa CCTN Channel 47. Ug diri nga programa makita sa dato ang nag-unang mga balita sa Kusog News Weekend. So ayaw kalimot, every Saturday 5:30 to 6:30 ay Human Files on CCTN Channel 47. Human Files. Naningog na ang mga residente diya sa lungsod sa Albor, Bohol. Silang Dr. Cirilo Halad o Miss Teresita Maghanoy nagkanayon nga nagpadayon gyapon ang operasyon sa Victor's Recreational Hub bisan pa man sa temporary suspension o closure order nitong Abril 8. Minsister ang duruha nga ila yung pasakaan og kaso ngadto sa ombudsman ang mga nalambigit ng mga opisyal sa DNR ingon man ni Mayor Dondon Buates kinsa nakigpartner sa Victor's Recreational Hub nga way agreement tali sa barangay ug sa lungsod. Giklaro sab sa duha ka mga complainants nga nakalapas kini sa Marine Sanctuary Municipal Code kay walay ECC ug SAPA. Last April 5, we wrote a letter to Attorney Jamie Villamor, the chairman sa Committee on Environment and Natural Resources in the province of Bohol. Ang among suwat reads like this, Dear Madam, greetings. This is to inform you that certain business enterprise, Victor's Recreation Hub, has been operating business for months now inside Santa Fe Beach, Barangay Santa Filomena, Albuquerque, Bohol. We learned from Senator Rafi Tulfo that no business enterprise is allowed in a protected area. We are aware that Santa Fe Beach is within the protected area. Therefore, Victor Recreational Hub is not supposed to be there. The botanding watching, which is their tourist activities, also done just beside the fish sanctuary, but most often inside the sanctuary. Being resident of Santa Filomena, we are really concerned. Hope your office will give attention to this report. Thank you for your public service. Respectfully yours truly, and Teresita Maghanoy. With this letter, yours truly. So with this letter, the Committee on Environment, headed by Attorney Villamor, scheduled a committee meeting last April 12. Discussions were there. And we also, the DNR, the provincial board members were there. And one striking point also was we found out that the Albuquerque municipal government enact an ordinance entitled Coastal Resource Management Code of the Municipality of Albuquerque, Bohol, calendar year 2003. And also, during the presentation of the DNR people with a map locating the marine protected area. Yes. So, in that map, you can delineate where the activity, the whale watching was done, which is inside the marine protected area. So again, we throw
throw back this concern to the DNR people. Because in that ordinances, it also says that page number 29, page 5, under section 4, number 29, marine sanctuary, a designated area within the municipal waters where fishing and other human activities are prohibited. This is one issue that we want to be clarified. It's the DNR people present this map. That's why we want also to be clarified what does the DNR mean when they say marine, seascape and landscape, no? And what does it mean when it says marine protected area? Kanang nga beach god, mao gyud nay kaliguan sa kabilin sa amuang mga katiguangan nya with cottages. In fact, ang barangay sa una make business by collecting fees for the cottages. So with the turn of events, I don't know what happened. LGU naman aron. But our big concern is the area Santa Fe Beach is protected landscape and seascape area with marine sanctuary, and now it's became a tourism, which if we look at if we reflect it, how could this be, no? Protected area with marine protected area, PAMB under PAMB supervision, being a protected seascape and landscape area. Congratulations sa Ramil Ayuman sa imong programa The Ayuman Files. Uban ni Ramil Ayuman matag Sabado 5:30 to 6:30 p.m. sa CCTN channel 47. Congratulations, Ramil. Congratulations, Ramil Ayuman, for your new show, new program, The Ayuman Files at CCTN. So I would like to encourage all to watch The Ayuman Files, and maybe if you have some issues or concerns, inyo ipadangat ni Ramil Ayuman. Ramil, congratulations. Kaning Santa Filomena Beach, amo gini sa barangay Santa Filomena. This is within our area, within our barangay, even before the PAMB was formed. So when the PAMB was formed, wala gyapon may labte, gipasagdan na media sa DNR nga nay cottages namo for beach goers. Okay? Kaya kung asa sila mangaon, and the cottages were really managed and controlled by the barangay. How was the area, ma'am? Nindot, White Sand, Nindot? Oh, Nindot yun ang area. That area is really Nindot. I have a lot of visitors who came here from Manila, from other parts of the Philippines. Ngayon, pag yun sila, even when they go to Alona, they will say, sa Albor pa rin ako maligo. Sa Albor pa rin ako maligo. Because the beach is really, the water is pristine. Kunya, basta nindot kayo mo beach, especially kung low tide, you can see a wide sandbar there. Yes. Kunya, wala pa ng sanctuary, manginhas me. I can bring my visitors to gather seashells. So pagbutang na sanctuary, there are already a lot of kanaang di na pwede, kung saray pwede. Sanctuary panahon ni Efren. 2003. I was still in Cebu. 2003. That time, mga 2003. 2003. Oo, naana na sanctuary. So,
pag si Dondon na kanina si Mayor Botes, okay pa na diha until nag-audit. Pag-audit, all our cottages were destroyed. Unya, among barangay officials, with that simple problem lagot, cottages could not even repair them. Wala ko na kwarta. So since I am the chairman of the technical working group of our barangay, Until now. wa pa man po, nakadungog ra ko ngayon ang bagong kapitan nga adili na nakadaghang pangutana. Anyway, pagkuan pa, so there was a general assembly. Ay, pero ingon ko, after the audit, I suggested to the barangay kapitan to call a special assembly, barangay assembly. For the purpose of Ang among idea was to present the problem of our cottages to the people. We can assign it to one cottage to one purok. Purok Ono, one cottage. So there were 8 cottages. There are also 8 puroks here. So if one purok cannot afford, I know Purok Ono, our purok can really repair 3 or 4 cottages because there are people residing here who can really afford. And I even asked Herbert Malmis, ano bang naglimo Malmis? Oh, kanang dire. Mga nice wall. To help us, and he said, you just tell me what you need. So, Herbert Malmis, mo na siya ang tag-iya yun anang whole stretch. Yes, whole stretch river. River all the way to dagat na? Yeah, all the way to the rivers, yeah. Nice wall bitaw there, sir? Because he plans a 5-star resort kung ibaton dia. I do not know. He also received a stoppage order to stop filling up. Nakisugdan na dato niya? Na-fill up na yun siya. And then, my suggestion was not considered by our kapitan. Instead, wala yun. Katong suggestion nga, we will throw it to the people. We will suggest that each purok will own a cottage and repair it. No, bayan yan yung concept. This was not listened to. Unya, all of a sudden, nag-ingon na lang, naanay kayaking diha. Naanak ko na kayaking. Kung saan tuigan? That was last year. Oh, last year pa, sir. Naanay kayaking diha. Oh, naanay kayaking ko. Ha? Kasi kayaking. Tinod man ma'am, kay si Mayor o si Kapitan, nag-istorya na nga naay kayaking diha. Yung ko, mo ba? Kanya, nag-meeting me. I was always attending the meeting because I am the chairman of the technical working group. So I'm always called to attend the meeting. Mao na to ngayon si Mayor nga we will apply for I was just in a General Assembly. I was surprised nga mosugot ba ang mga tao applyan og sapa kay kanang that is already Pambi area, protected area lagi. Pambi area, not protected, Pambi area. So if you are inside the Pambi area, you have to apply for SAPA, which will cost us some amount. No, according to them in the meeting, the LGU is willing to spend to develop the area and to pay for the SAPA. You mean kanang Santa Fe Beach, oh. Kanang isang Santa Fe Beach, yun ya, kanang where the Victor's was, no? Unya. So we agreed in the assembly, mga residents of the barangay agreed nga slash bangkaha. So we will not lose, no? We will not lose that area. Sentimental value ginanamo, sir, kay ako uncle, Monsignor Gonzaga, who happened to be mayor here, really develop that area para naami maligog dagat, we can bring our visitors there. There was no problem before the Pambi for SAPA. Oto nga, we agreed LGU slash Barangay Santa Fe. But we were only surprised in the next meeting, it was announced
not very emphatically, but murag hinahina lang yan. Uy, katubang i-applyan na to SAPA. Dili man pwede ingon sa dinar og 2 names. So, isa lang kangan ang ma-apply. So, we decided LGU. Deep inside me, deep inside me, I was really reacting to that. Kay, anong di man kami pangutanon? Anong sila ramay nag-decide nga LGU na? So, it has been an issue to us good. Every meeting, there was even a meeting nga nag-away namin sa mga barangay, kagawad sa mga barangay officials. Santa Fe, oh. We asked in one assembly, nga nung unsay netabo, nga nung na LGU na. Diba, kung unsay tubag, waman mi kay bawo gud anak ma'am ug unsa na sila kay bawo mga kagawad we're the only ones there. But never did they na understand mo a memorandum of understanding between LGU and the barangay. Wala gid. Nangutan nami. So niyon okay, wa man ka mo kay bawo. I will have another question nako lay pangutana. If we will ask, what is each one of you, mga kagawad, what is your personal conviction on the issue? Nasuko sila si Roy. You know sa gitubag. Pangandidato sa mo. Kanya, itawag nila si Mayor. The Mayor explained niya, naman ni siya ordinansa. In fact, barangay kagawad, barangay resolution ko no. But wala man jud gi-endorse. But kano sa lagi na lisod? But come on, surprise mo with LGU na. But kung sure, surprise kin mo, nanong kalit na nag-Victor si Sodan. Ako man na to, meeting nga. Ingon ni Mayor, ako man na to, wala to tubagan nila, nangasuko na mi kay, ano lagi ng, mano LGU raman na. Moto yun si Mayor nga, kanaang, nakakita siya og investor. Nga, mag-kayaking diha. Kaya nindot ko nung kaihimo ng kayaking dire. Mag-kayaking. Usap to uban doy? Usap pa to uban. But the Marine Sanctuary is already there. Marine Sanctuary is already there. Daghan na kayong mga don'ts. Do's and don'ts diha. Unya. Nikalit naman ng naay butanding. Ang explanation ni Mayor, because we are asking, ano man, among share sa barangay 25 pesos, sa Eastern Poblacion 25 pesos, sad, nga man nga pareha. This explanation is, sa Eastern Poblacion unta ni ibutang. Kunya, gibutang na namo diri sa barangay Santa Fe. Nganong di man ni may padayon dito sa Eastern Poblacion? Kay wala di ay sila'y parking area. Na may kang Malmis parking area there. So, naa sila. Diniyon ko, it means to say nga dili feasible yun ang project dito sa inyong area. Kay he is from Eastern Poblacion man, the mayor. It means to say nga that project is not feasible in the area. It is only feasible here in Santa Fe. But we were asking, but there is a sanctuary, Marine Sanctuary. Pwede maganina pa daiban? Despite the ignorance Marine Sanctuary, pwede man na ba? Last Sunday, the other Sunday ba to? The other Sunday, General Assembly na mo. I asked him, nganong mag-dive man diya, Mayor, nga Marine Sanctuary man na. Kami suko hindi may kapanginhas kay kanang panginhas amo gyud ng recreation, relaxation nga ito ta dagat magdamig rice kanon manglingkod mi dito mangaon unsay mo mapunitan dito nga seaweed nga edible mangaon mi dito sir susala pa sa dili na anak ano sa mo gilidan nga it's a public beach but ano sa mo gilidan nga di na mo pa hinaso di na gid mo na kaligo katong pag-implement nila ng Marine Sanctuary Ordinance 2000 Itong CRM code. Coastal Resource Management Code. 2023? Kana 2023. 2023. This guys dito 2023. Yan yung Sodan Victors, daan nang gama, nag-repair na sa mga cottages niya, nag-repair na sa mga cottages. To
To the point of nasuko gani mi because our purok was there inside the beach area. Wa mi magbuot-buot ana, we were brought by a kagawad. Ari ta mga magpurok, purok uno man mi si doktor. Amo purok giguba lang, walay pananghid. Timi ka ng purok na kanang murag cottage. Mitinganan ba o mitinganan na mo? Yes, unya. Kanang giguba nila. Nasuko gani ko dito sa mga tao, mga panday dito ko. Kinsa gasuko ninyo do nga guba na mo purok. Mi kay bawo ma'am. Ano giguba ninyo ang purok mo mananghid, wa gani mo inform. Sugo raman mi ma'am, anak ba? So kanang katong waiting area katong kada madagko rin ang structure. Kamo, wala na. Kay cottage sa magyud na sir nga one post unya na ay roof. Simple lang. Oh, simple lang kanang simple cottage good. Pero kanang big diha nga cottages up to the end. Kang Victor na. Victor. Ba't inyo ni ba one-wagin na sila ay agreement? Wa pa isa pa. Nangayo ko unsa nangutan ako sa mga bag-ong kapitan during our purok meeting. Ingon ko, unsa na may muwa ana? Asa ingon og naay muwa. Diba ka unsa tubag sa kapitan? Bawo, wa ko kay bawo ana. Yung ko pwede din nang mubawo. Bawo. Dili mo mag-istorya sa previous kapitan ug unsay nahuman ani nga unsa pay wa mahuman. Lagi kanang basig ko na murag memorandum of internal agreement ba? Sa mga internal agreement na. Sa inyong ni ba? Wa di agreement sir with the best. Last assembly. Murag sabot-sabot na lang na siguro bigyan nila. Sila ra siguro pero wala yun sa barangay kay last assembly namo. March 31. Nindeklara naman yun ang mayor, ipangutanan ni doktor. Kinsa naman yun na i-control anang kwan, paano ni LGU na i-control anak. Suko na mika. Business. Private entity. Pang Victor sa business. To the extent of ang nahitabo, we cannot even nanay schedule ano sa amin musod. After nasa whale shark watching kanang wala na yung mga guest. Ikaw rasa? Alas 11:30 o alas 12 mao na. Kasod na mi pero gikan sa buntag up to that 10 o'clock 11 o'clock di mi kasod. Kasi may basis bawal. OCLG. National ordinance resolution wala. Wow, oras basa din na lang ng ilahang mga kuan. Mano suko mi kay niya. We do not even know the people there. Nasuko man ko, I went to the kuan kay ko nga. When I saw nga in the spot where our purok was, no? Purok structure na mo was nga giguba nila. Kay one meeting na mo with Victor, Victor, balik mo na yung aming purok. Giniba mo eh. Siya nga, ma'am, bawal na talaga, sabi ng DNR, bawal na maglagay ng struktura diyan. I can even make a build an air conditioned ano daw purok for you. Bigyan niyo lang ako ng lugar. Yan ang sabi. So, nang sod ko one time, nakita na lang nako ilang ticketing booth dito gibutang. Ha? Mo to yung area ka? Oh, amo purok gibutangan. Ticketing booth sa DNR or sa Ticketing booth sa Victor? Victor. Oh. Niya to din ko sa ilang opisina. Day, asa si Victor? Wala ra bati to sa Amerika. Inga siya nga suko ko kay niya ha. Kay ngano ingon siya nga dili na pabutan lagi sa struktura diha. Ngano lagi karon na ang ticketing booth diha. Ingat suko ko kay niya. Yun. The old cottage there was only that one post with a roof. Dili nang dinagko. Kay may mga kayak nila sir, they have to put up a bigger one. When they started working there, nakikita mo ko ni Sir Gamayot diha. This person from DENR, akong gipangutana. Sir, pwede day ni gamito ng area nga pa may sapa. Yang gitubag na ako man i-announce dito pag hearing last time. Tuwara magbutanding sa layo, ma'am. So, ang ipangutana dito, ang body, katong tubag ni Mr. Gamayot sa akong question, correct to yung answer sa akong question? Tungod kay Sir ba nga, ikaw serious ka mangutana, tubagon ka di mao? Binuang ba ka nang? Kasi yung magtanaw na ako, di ko kasabot. That's why I mentioned it. I do not know if that is receipted because they're supposed to issue a receipt. They're supposed to issue a receipt. O nga, I do not know if they are issuing receipts or not for this. May police power. Oh, wala man may police power na sir. Report ra yun may ours is just to report what we have observed. After ato sir nga nasuko ko, two of
the consultants of Victor's came to me. Yeah, and in this guise of, Ma'am, maghingi sana kami ng idea for you for another tourist trip in Albor. Hindi muna, kasi galit ako sa inyo. I asked them, nga nung walay taga Santa Fe, ngagi. No, Santa Fe is hard. No one from our barangay is hard. Nga nung walay taga Santa Fe diha. Ma'am, sa totoo lang po, ma'am, wala talagang nag-qualify. Ha? Walang nag-qualify dito sa amin? Ma'am, sa mga nag-apply ba, ma'am, wala talagang nag-qualify. May sulti sa kuan. So, bakit yung mga taga-Danggay lang ang marunong magwalis? How about our people here? Di marunong magwalis. Ngano ka, no? Nga mga taga-laing lugar ang i-employ, I do not know. Ang sulti lang yun, no one is qualified, has passed the qualification. Kamu, Doc, and you, kumbinsido ko mo nga, illegal, binuang kinailan. Binuang yun, sir, binuang. Diya pa sabi, talaga ma'am, sabi namin kay boss, sir, si Madam Profesora, mapangalan nga nila nako. Si Madam Profesora, sir, kunin natin. Ingon ko na si Victor, wag na, makita pa niya mga gusot natin. Makita pa niya. Because he knows I'm very fast in kuan. Makita pa nila mga gusot. After April 8, ipakita ko sila Facebook ganihan. 8, 9, 10, sige ka po sila pasok. O sige, yapon. I explained to the body there sa Capitol nga, when you issue the closure, all they did was alsa, dili na ko na protected area. In fact, si board member Binlod said, yapon sila kay beachfront man lang yapon lagi po yan. Beachfront is part of the protected area. Ibalina nila. Ibalina nila. Protected area na sa base sa ilang report. Sila mga taga may kuha na beachfront. Ibalina mo na kang Malmes. Pero kang Malmes after na sa may kalsada ana sir no. Ari part kanang parking area kang Malmes na. Mo ibalina daw. Naa siya sa uban pero ilang mga ticketing booth diya mas pikas. Part ya po na sa... protected area. May ingon ni Binlod. Sir Binlod. Part ya po na... Wag yun sila yapon makahawa sa protected area niya. Una, mara man ang yapon. Musod sila. Ilang mga guest, maagi niya. According to Victor's in his interview, maagi laman lang ang mga guest. So that's why, according to the mayor, the dagat is not part of the protected area. That's why we have to clarify it from the DDNR. What is the definition of protected seascape? Does it only end at the mangroves or how many miles from the shoreline to the deep sea? We have to ask for some clarification kay murag taga DNR gyud kasabot nila balaod Human Files. Luyo sa kamalinaon sa mga lungsod, nagpahipi ang kontrobersiya ng local government sa Albor, Barangay Santa Fe officials o ang pribadong kompanya ang Victor's Recreational Hub. Naghimog struktura tunga-tunga sa Bakawan o ilang giduma ang whale shark watching. Kinibisa na kini sa Albor Luway Lubok Protected Landscape and Seascape. Kami po ay nagbibigay po ng mga scholarship programs para po sa ating mga less fortunate po na mga anak po ng ating mga mananagat. Ang mananagat po, ang Fishermen Association po ng Albor ay binibigyan po natin ng trabaho para sa kanilang everyday na kita po, maliban po sa sharing na binibigay po natin sa kanila, which alam naman po ng lahat to, wala pong tinatago dito. We give them sa Victor's na 100 pesos per head sa ating total guest for the month. And together with LGU, ganun din po ang binibigay natin sa LGU, 100 pesos din. And including the 11 barangays of Albuquerque, Bohol.
binibigyan din po natin sila. Why? Ba't po natin sila binibigyan? Para po mabuhay po lahat ng tao. Pati po ang mga constituents po diha sa Albor ay gumanda po ang kabuhayan. Meron din po silang, maliban po sa kanilang sharing, ang mga mananagat po natin ay meron pong daily na income. May sweldo po yan na binibigay po natin. So, at least kahit na hindi na po sila makapanagat, dahil po hindi naman po palagi ang condition po ng dagat natin maganda, at least meron po silang sabay kinabuhi ba? Kinitaan. Yes, may pagkakakitaan sila. Yes, ngayon po, ang nangyari po sa atin ay nabigyan po tayo ng closure order from the DNR because they said that we are occupying the protected area of Albuquerque. Okay, isa po sa issue dito is bakit daw po tayo nagtayo ng mga structures inside the protected area. Okay, just to make things clear po, yung structures po na sinasabi po natin, yung mga nipahat po na sinasabi natin, dati na po yan nandiyan. It just so happened po na pagdating po ni Odette, nangaguba ng mga structures, ng mga nipa. Ang ginawa lang po natin ay nirenovate lang po natin. And those nipa huts po, we donated it to the barangay, which Santa Fe Barangay is the one managing it. Okay. Dinonate po natin yan para magkaroon po sila ng additional income. Because as we know po, yung Santa Fe Beach po, marami po nagpupunta dyan ng mga tao from different parts of Bohol. So dyan sila ng mga ligo sa dagat. So at least po, yung income na nanggagaling po sa nipa huts na pinaparent po ng barangay, meron po silang extra income po na nakukuha. Maliban pa po doon sa sharing nila na binibigay po natin monthly. Kasi well documented naman po yan. Yung sharing po na yan is open to the public. Lahat po ng gustong manood sa sharing, pagbibigay po ay open po kami. So ngayon po may issue rin po na sinisira po natin ang kalikasan sa Santa Fe. Okay, when we first came in sa Santa Fe po, hindi naman po sa sinasabi ko na ugawan ng mga taga Santa Fe. Hindi po ganon. Nung pumasok po kami dyan, ang nakuha po natin na basura dyan is almost 1 truck of halo-halo, bote, plastic, everything. Grabe ang basura dyan. Plus, 100 plus na mga sako na mga plastic ang nakuha natin dyan. And then, we help clean the area, the surroundings. Yun po ang ating main objective. Tapos bilang community based po na business po diyan sa Albor, lahat po ng empleyado natin sa Victor's Recreational Hub, they all come from Albor. Hindi po tayo tumatanggap ng tao na outside Albor po. Why? Para po magkaroon po ng pagkakakitaan ang taga-Albor. Alam naman po natin na mahirap po ang buhay ngayon. Hindi naman po natin sinasabi na wala na silang makain, pero I think na malaki po ang natutulong natin para po sa kabuhayan nila. Interaction while watching the sa lungsod sa Albor, sir, is ang interaction sa whale is naagid outside sa protected area, no? So nalanday certain area nga na-occupy sulod sa protected area, katong mga existing mga cottages. Dugay na kayo ng mga cottages sa Santa Filomena. Pura o hoy anak diha na sir, no? So matod ni Singging gahapon dito sa iyang interview na ho, ingon si Kagawad Sindoy nga gamay pa ko diha na. So mao na atong gigamit ang mga existing lugar kung saan iturok tong mga cottages sa una. Pero kanang lugar sir na guba ginapanahon sa Odette, pero naas mga 50% ang na-damage. So wa ta mo puno og area nga i-develop sama sa gitaho sa social media nga gi-construct sulod sa
protected area kay sayon man ta na bawal gyud dito mo comply na. So sa mo ang plano sa site development plan mo para sa usa ka tourism complex dito sa Barangay Santa Filomena, wa pa gyud na ma-implementa mo, ready ang kwarta sa LGU para sa mga cottages. Pero kay di mi na to na lihok kundi ma-comply na to sa ang ECC. So mao na nga ang uban na tong mga tour operators like mga Koreano, sige sila o ingon dito nga kansa ako no madungagan og cottages. So kita mismo sa atong buhatan discourage sa pagdugag last year pa gani, no? Kay kinahanglan sundon tong malaod. So sa karon na nadawat na to ang stoppage order. So di naman po na wamo po nila gisingle out ang Albor namatay na dunggan nga daghang lugar sa mas siningang lungsod na to na yung mga floating diha napita usa ko na silang target. So atong gisayo gyud pag adto ang DNR gapon atong kita mismo ang nikuha sa kailang stoppage order. So kay ang ilang dimension is maoro man ang pag-stop sa pag-okupar sa portion sa protected area, sumabay din nila sir. Pero dili na makapaundang sa tuang activity ditong dapita. Kay mahimo man nung asahon ng mga struktura dito. Kay mubabol man itong mga structure dito sir. Kaya nakasabot ka kung sir protected area. Kaya membro ko buta sa pambili sir. No? So mao na nga on process karon nga itong ECC. No? Tataon na, pa mo buto ang issue siguro sa Sugulit Hills sa bayan. No? Kalihok na tandaan. So, kani karon sir, musunti lang po aron po makamata po ng uban. So, isgutan na to siguro, mayroon kong dili na makapastop sa mga operation. Kinakita na to na dihang portion sa Panglao. Kanang agian padung dito sa Virgin Island, masa mo traverse ng mga bangka. Kana bitong Danao, Dulho, o kanang check on honing kuan sir check on honing area na declared as protected area kung saan i-traverse ng patuang mga bangka kung padung dito sa Virgin Island. So Dulho, Barangay Poblasyon, Danao, o kanang Gatang Island, padung sa Virgin Island. So declared as protected area na. So ang kuan ito, ang concept ito, same dire. O nga, mugawas lang ni sa protected area. Kay maoro may gimando na ipastop ang pag-occupy ditong dapita. So, wa may makapugong sila na to nga mo-traverse na diha sa protected area kay existing man na. No, nya lisod pod kung ato ang pugngan ng mga tao na mo-traverse din ha kay labi na katong mga mananagat, mga manghinhasay, mga maliguay. So, ma-deprive pod ng katungod nila sir. Ning pag mo-traverse unsa may agian nila mayor na kuan kining boardwalk. Naa sila na existing pathway na sir. Kanang existing pathway karaan po na. Karaan po gaya na sir. Na nga wag gid lang musugot na nga ni-recommend ang mga officers sa DPWH pag-abot sa tuang 50 million nga tourism road. Kay gusto nila na apilon dito pasulod dito sa pathway sa Santa Filomena. Taas-taas mo na sir. Kung gikan ka sa Barangay Road yun, corner pa dito sa Tumoy sa Barangay Santa Filomena. Nanos mga 200 to 300 meters. So ako ginagdumi nga di ka na mahimog kandugo ninyo. Kay mao na ebidensya na to nga existing na sa una pa. Di kung hilabtan yun na maginanglan na po tag-isisi. So as is ra gina siya gyapon karon. Okay. Katong imong gi-mention nga mo abide mo sa stoppage order unsa man ang ipa-stop temporary? Ipa-stop na to sir ang katong area kung saa katong old na structure dito na kung saa atong gigamit ito as briefing area. Katong multi-purpose building sa Barangay Santa Filomena. So gipanangiyan sa Barangay Santa Filomena sir. Dugay na po na. Dugay na ng panahon. Unsa man ka nang concrete na nga concrete pagkagama pero giguba sa Bagyo mo na nga ang kung mobisita ka dito makita nimo ang atop nga naihap na galvanized iron naihapon niya nipa. So makita gud nimo ang iyahang porma nga pertinang daana unya. So man gi-utilize karon sa as briefing area operator. So yes sir. Sa briefing area. Nya katong existing cottage nga pag-renovate, i-convert as ticketing booth dito. Biyaan po nato to din sir, pabiyaan na to. Okay. Pila man kabuok yun ang cottage o katong sa
Basta ang gigamit sa Victors na sir, usa sa part sa ticketing area, usa sa kadong kanang briefing area. So duha. Napailain na So naman. na cottages na murag 5 o 6 ba na nga mao na kaliguanan gyud sa mga tao. Sa una pa nga giapil na renovate sa lungsod tungod sa pagpakitabang sa barangay nga mapunduhan pinagisaw sa resolusyon nila para matarong po itong mga cottages nga kaliguanan sa mga tao. So itong klaro ko operated sa barangay ang mga cottages sir sila yung nangolekta diha karon gitagaan na to. Pero once na mahuman ang mga ordinansa para sa mong tourism complex, ang barangay is sila na lang gud ang magdawat sa 25% nga gi-share sa lungsod sa gi-propose na sa ordinance karon. Sa itong klarohon nga ang mga existing nga mga structures diha karaan na nga katong wa pay bawal nga dili pwede pa wa pa ang naipaslo sir wala may naipaslo pa naipaslo dinha na sir okay kung naipaslo kinahanglan na kamo kuha isisi. Yes sir, kinahanglan na kuha isisi. Kung doon na renovation niya nahimuon dinha like katong giingon nga awan ho ipaguba gitong patuay. Human Files. Ipilakadlaw na himong abnormal ang operasyon sa MCWD. Human ang luwa mitudlo kang Attorney DX Lapid isip Acting General Manager og misuspenso nilang GM Edgar Donoso og Chairman Joey Dalus og nga kaubanan sa Board of Directors. Gani sa Attorney Lapid wa pasudla sa MCWD mismo bisan pa man nga gitudlo kini nga Acting General Manager. Sa kamanduan sa mga manager nga dili pasudlon ang GM o ang mga board of directors na bali na may noon ron. Ang naitaboron gibali ang interim board of directors na o ako ang OIC general manager sa MCWD ang dili pasudlon sa MCWD building. Unsa man gyud gitaguan aning mga tawhana nga mahadlok man gyud sila nga masugdan ng investigation diri sa MCWD. Both of you, you're not using your heads anymore. No, I'm sorry. We do not recognize both of you. We will not recognize Then get out because you're City Hall employee. No, suspended ka. You are suspended. Please get out. No, you get out. You get out. You get out. You get out. Just sit down. Sit down. Okay. So, Just relax. okay. So, GM, You take command. you take command. Take command for you. Good afternoon. Bubot kayo gud no? Samo. Politics. This is making the rule. No, this is making the rule of law. Be observed. Clean and simple. Not the blame. I don't want to highlight. Let Loa be talking. But in mind, the mayor, and general welfare is on my side of the law. That is the most inherent law. Essentially, it does recognize the power of LUA to take over or intervene, but only in a single instant. And that is when the water district has defaulted. Walay lain. Walay uban pa nga mga hinungdan kay dili maayo ang pagpadagan sa operasyon, kay ang water recovery mao ra ning porsentuhan nasayod ta pila na ni kadekada nga mao ni nahitabo, or kay wala may ganahin ninyo board of directors di gyud na labot. Presidential Decree 198 Section 61 is very clear. Usara, default. Never nga naka-default ang MCWD sa ilang di man po na staggering kay nga amount 13 million nga loan. Never. And even if di default, di sad na makadiretso. Water is vital. Come on. It's already a 2-year impasse. Okay, so do not hold your mayor.
if I will really make my being mayor exercise. I'm respecting Lua, giving them the opportunity, but I also was telling them in the courtesy call, having to wait, look what's going on. Nahitabo sa MCWD ug Lua. Gubot nga wa nato kinahanglan na kay do na tay tinuod nga krisis nga giatubang. Ug mao kana ang kakuwang sa tubig tungod sa El Nino. We are facing a real and present danger. That is the crisis of shortage of water because of El Nino. And yet, this has been picked as the worst possible time by Lua to intervene and cause confusion and havoc in the operations of MCWD. Congratulations to Ramil Ayuman in your maiden TV program, The Ayuman Files, every Saturday, 5:30 to 6:30 in the afternoon on CCTN Channel 47. Congratulations, Ramil. God bless. Mayong adlaw, kini si Donald Ontiveros. Congratulations to Ramil Ayuman and your maiden TV program, The Ayuman Files. You can tune in every Saturday, 5:30 to 6:30 in the evening. The Ayuman Files. Congratulations, Ramil Ayuman, on your maiden program, Ayuman Files. 5:30 to 6:30 every Saturday, CCTN Channel 47. Ayuman Files. Ayan mga nagunang balita sa Kusog News Weekend. The Ayuman Files. Mila na tog duha ka oras ang sunog diya sa usa ka warehouse sa Ambela Street, Guadalupe, Cebu City. Kini gibalabana nga moabot ngadto sa 12 million pesos ang danyos. Alas 3:16 sa kadlaw niadtong Lunes nadawat ang alarma sa kabumbiruhan sa 3-story building nga gipanag-iya ni Rufino Gauchua. Mikatay ang kayo sa silingang warehouse nga dunay daghang ligid. Hinungdan nga milanat og duha ka oras ang kombate sa kabumbiruhan. Door-to-door service ang gihimo sa mga staff ni Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia gikan sa pag-process sa DSWS hangtod sa paghatod sa panimay ni Victorio Katubig diya sa Barangay Guadalupe. Uban sa anak sa pasyente nga si Vile Luil Katubig, gikuyugan sa mga kawani ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia ang paghatod sa wheelchair. Salamat ninyo, Ma'am Sir. Ilawin na yun ni Vice Mayor Raymond Garcia ug sa imo mga staff. Ikalipay kog dako nga karong adlawan nana jud ko wheelchair ug dili na ko nahikalimtan sa tibuok ng kinabuhi. Daghang salamat. Tuana sa kustodiya sa PNP Traffic kadtong Toyota Race nga midaro sa pipila ka mga MCWD water meters diya sa Pope John Paul Street, Barangay Mabolo, Cebu City. Kugyog mabayran si Stephanie Dumail ang tag-iya sa sakyanan nga midaro sa Metrosan sa MCWD ganinang alas 3 sa kadlawon sa adlawng Miyerkules. Nangu karong adlaw si Tonison Lee, ang DSWD Assistant Regional Director sa pangapod-apod sa financial assistance sa mga fire victims sa dakong sunog diya sa Barangay Sambag 2. Ang DSWD 7 mitunol sa Assistance in Crisis Situation Program kon AICS sa 279 ka mga biktima sa sunog. Matag pamilya makadawat kini og 5,000 pesos. The Ayuman Files. Salamat sa iyong pagtanaw sa atong live edisyon sa The Ayuman Files. Kini si Ramil Ayuman. Mga hinigugma diha ni Kristo. This is Archbishop Jose Palma of Cebu. There are two areas of concern I'd like to make. First, on the baptism in the Spirit, and second, on speaking in tongues. We have already the sacrament of baptism and confirmation. Nga naman nga kinahanglan pa ang baptism